At sa dami na nga ng gustong makilala ang nag-iisang tumama sa Grand Lotto, may isang pangalang napagdiskitahan sa internet. Ang reporter ng Philippine Daily Inquirer na napagkamalang Lotto winner dahil nakakabit ang pangalan niya sa Lotto Breaking News sa Twitter. Saksi si Micaela Papa. Habang mainit na pinag-uusapan sa social networking site na Twitter kagabi ang nooy bagong putok na balitang may nanalo na sa Lotto, agaw pansin sa tweet ng Inquirer tungkol sa nag-iisang Grand Lotto winner ang nakakabit na pangalang Mico Morelos. Akala ng iba, si Morelos ang pinalad na makasungkit ng 741 million peso jackpot sa Grand Lotto 655. Pero ang totoo, reporter siya ng Inquirer na ibinabalita lamang na may tumama na sa Lotto. Tumawag na yung kaibigan ko, sabi, pare, nanalo ka daw. Yung mama ko, tumawag nga, anak, nanalo ka daw ng Lotto. Sabi ko, hindi nga ako tumaya. So, paano ako mananalo? Nagko-cover lang ako. At kahit pa pinabulaanan na ni Morelos at ng Inquirer sa Twitter na siya ang Grand Lotto winner, dagsa pa rin ang mga friend request sa kanya sa Facebook. Ginawan pa nga siya ng fan page. Ang pagiging instant celebrity, naging sakit ng ulo ni Mico. It's unwanted, it's unnecessary. I believe it put me in an unnecessary risk. Pinapalitan na ni Morelos ang pangalan niya sa Facebook at inireklamo ang fan page. Mensahe niya naman sa publiko, maging mapanuri tayo sa mga information na nakikita natin lalo na sa internet. Ako si Micaela Papa, ang inyong saksi. At sa ibang balita, naging emosyonal si Gerardo Biong nang muling makapiling ang kanyang pamilya sa kanyang paglaya. Si Biong ang dating pulis Parañaque na itinurong nanunog ng ilang ebidensya sa Visconde Massacre case. Saksi si John Consulta. Nasaksiyan ko ang pagluha ni dating police officer Gerardo Biong nang mabalitang dumating na ang kanyang release order mula sa DOJ. Nanalangin siya sa loob ng selda sa medium security ng Bilibid at saka nag-impake ng mga gamit. Malaki na nga ang pinagbago sa itsura ni Biong. Ngayon, puti na halos ang lahat ng kanyang buhok, pero bakas ang mas maaliwalas na mukha. Kanina, suot ang kulay puting polo at puting slacks. Inigot ni Biong ang medium security facility sa huling pagkakataon para magpasalamat sa mga naging bahagi ng kanyang 11 taon sa Bilibid. Pagkabait ka ha? Ikaw ha? Wala na ha? Yes. Hindi niya matigil-tigil yung pagpapasalamat ni dating police officer Gerardo Biong sa Diyos dahil nga sa napakalaking biyaya daw dumating ngayong araw na ito at ito na ang pinaka-iintay niyang araw, ang araw ng kanyang paglaya. Mainit ang naging yakapan ni Biong at ng kanyang misis na si Jocelyn nang salubungin siya rito sa tanggapan ng mga opisyal ng Bureau of Corrections. Sumama ako sa biyahe ng mag-asawa, ang kauna-unahan ni Biong bilang isang malayang mamamayan sa loob ng mahigit isang dekada. Nakakatuwa na ako'y nakakakita na ng sanga-sangang daan. Doon sa bilangguan, 15 taon, isang kalsada lang akin nakikita. At ito ang pinakamasayang Christmas na gift sa akin ni mahal na Panginoon. Sa loob ng van, muli naming binalikan ang ugat ng pagkakapiit ni Biong. Magugunit ang sa pahayag noon sa korte ng star witness na si Jessica Alfaro. Si Biong daw ang inutusan ni Hubert Webb na linisin ang mga ebidensya. Pero magdadalawang dekada matapos ang massacre, itinatanggi pa rin ni Biong ang akusasyon. Yun mismo, kamag-anak mismo nagsabi. Pero sa akin, wala pong katotohanan yun. Walang akong sinunog na mga bagay. Kwento pa ni Biong, bago raw siya nakulong, ay inalok daw siya ni dating NBI Director Samuel Ong ng pera, house and lot at scholarship para sa mga anak. Kapalit umano ng pagsuporta sa testimonya ni Alfaro. Kung papayag ka para mag-corroborate kay Jessica, bigyan kita ng 1.5, tapos bayad lupa, ang mga anak mo, kung ilan, binibigyan ng allotment, at gagawin daw akong agent ng NBI. Pero hindi to kinigat ni Biong. Si Ong naman, pumanaw na ng 1 taon. Mula sa NBP, nagtungo sa Quezon City si Biong sa bahay ng isa sa kanyang mga abogado na si Atty. Jose Flaminiano. Ayon kay Flaminiano, inaantabayanan pa rin daw nila ang desisyon ng Korte Suprema sa apilan ni Biong na mapawalang sala kaugnay sa massacre. Matapos humanap sa media, kanadong nalanghalian si Biong kasama ang mga kaanak.
Ako si John Consulta, ang inyong saksi. Ikinatuwa rin ni dating Senador Freddy Webb ang paglaya ni Gerardo Biong. Pero pinaninindigan ni Webb, hindi niya naging driver bodyguard ang dating pulis Parañaque gaya ng iginigit noon ng star witness na si Jessica Alfaro. Saksi si Maki Pulido. I'm very happy for him. Though masakit para sa kanya yun na makulong ka nang wala kang kasalanan, primarily because you have a bogus witness, no? The guy spent 15 years of his life suffering for a crime that he did not commit. Masaya si dating Senador Freddy Webb ngayong natikmang muli ng dating pulis Parañaqueng si Gerardo Biong ang kalayaan. Sa pahayag ng star witness na si Jessica Alfaro sa korte, si Biong ang inutusan ni Hubert Webb na maglinis ng mga ebidensyang magtuturo sa kanya sa bahay ng mga Visconde. Pero muling pinabulaanan ni Webb ang alegasyon ni Alfaro na naging driver bodyguard niya si Biong noong siya'y congressman ng Parañaque. Even in the court, sinabi na niya yun na talagang hindi pwede siya maging driver bodyguard kasi he does not know how to drive. The first time nakita ko si Biong, nung kinulong na siya doon sa Parañaque jail, sabi ko, driver bodyguard na kita. Sabi ko sa kanya yun, no? Sabi niya, hindi po. Pero kilala mo, po, kayo si Freddy Webb. Sabi ko, okay, kapunta ka na ba sa bahay ko? Hindi ko, kasi these are the stories coming from Alfaro. Depensa noon ni Biong, pinasunog umano sa kanya ng kamag-anak ni Lauro Visconde ang mga gamit ng pinatay na mag-iina dahil nangangamoy na raw ito. Itinanggi naman ito ni Mang Lauro. I don't have any relatives who gave him that order. I don't know of any relatives. Sina Freddy Webb at Lauro Visconde, parehong amang naghihintay sa desisyon ng kataas-taasang hukuman sa apela ni Hubert Webb na iabsuelto sa Visconde massacre case. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Samantala, nakasagasa at nakapatay ng isang babae ang mister ni Sunshine Dizon sa Angeles City, Pampanga. Ang kwento ng aktres na nangyaring disgrasya, una sa saksi. Nasa state of shock pa rin daw ang aktres na si Sunshine Dizon matapos makasagasa at makapatay ang asawang si Timothy Tan. Kwento ni Sunshine, papauwi na raw sana si Timothy sa bahay nila sa Angeles, Pampanga kagabi nang hindi raw napansing tumatawid ang 60 anyos na si Sihuara Aligdane. Nagmula pa ng Mindanao ang biktima at lumuwas lang sa Pampanga para mamalimos ngayong Kapaskuhan. It was very unfortunate na yung husband ko nga ang nakabundol. We're very sorry that this happened. Agad namang nakipag-areglo si Timothy sa pamilya ng biktima, kaya't hindi na sila nagsampa ng reklamo. Naging maayos naman ho yung usapan. We did our part. Lahat naman po ng dapat na kailanganin nila, ibinigay naman po namin. Tumanggi nang magpa-interview at magbigay ng pahayag ang pamilya ng biktima. Si Timothy naman, bagamat na trauma, sinisikap daw na magpakatatag para kay Sunshine, lalo pat 4 na buwang buntis ang aktres sa kanilang unang anak. Para sa saksi, Rosetti Rivera, nag-uulat. Ginunita naman ng mga militanteng grupo ang kaarawan ni Gat Andres Bonifacio sa pamamagitan ng kilos protesta. Panawagan nila sa gobyerno, tiyakin ang seguridad sa trabaho ng mga manggagawa. Saksi si Cesar Apolinario. Umaga pa lang daan-daang rallyista na ang nagkilos protesta sa Mindiola. Sigaw nila ngayong araw ng dakilang anak pawis sa si Andres Bonifacio, tiyakin ng pamahalaan ang seguridad sa trabaho ng mga manggagawa. Ayon sa Bukluran ng Manggagawang Pilipino o BMP, 80% raw ng mga manggagawa sa bansa ay contractual o hindi regular, kaya natatanggal din sa trabaho matapos ang 6 na buwang serbisyo. Kabilang sa mga nakiisa sa kilos protesta ang Makabayan, Partido ng Manggagawa at Akbayan. Hindi totoo yung sinasabing nalulugi kaya nagkapatupad ng contractualization, kundi ito ay eskema nila para sila ay makasurvive doon sa kanilang kompetisyon sa isa't isa. Gusto silang makatipid sa gastos para mas makapangibabaw at huwag silang matalo sa kompetisyon. Pasado alas 4 ng hapon sa Mabuhay Rotonda naman nagkita-kita ang 500 kasapi ng anak pawis, Gabriela at mga militanteng estudyante. Nagmarcha rin sila papuntang Mindiola. Pero pagdating doon, nakabarikada na ang mga pulis, kaya sa mismong Chino Rosas Bridge sila nagsagawa ng kilos protesta. Bukod sa kanilang panawagan kontra kontraktualisasyon, hiling din ng mga grupo ang 6,000 pisong dagdag sahod. Cesar Apolinario ang inyong saksi. At sama-sama nating saksihan. NBI Elite Team binigyan ng ultimatum para hanapin at arestuhin si Senador Ping Lacson.
54 na miyembro ng Indian Army nag-angkasan sa isang motorsiklo at tumakbo pa ng 1 kilometro. At sulyapan ang higanteng Christmas tree at makulay na Christmas display sa Muntinlupa City Hall. Balitang hatid ng isang liga na katotohanan, kasama-sama nating pagiging saksi.